grupong may kaugnayan sa kapangyarihan. Naguluhan ang sistemang pinansyal sa buong mundo nang malantad ang mga iskandalo. Hindi nakatakas si Carlos de la Cruz at ang kanyang mga kasabwat sa kaparusahan. Gayunpaman, ang laban na ito ay hindi ang ganap na tagumpay. Ang ibang mga pamilya ng negosyante, bagaman apektado, ay naghahanap pa rin ng paraan upang mabawi at muling itayo ang kanilang kapangyarihan. Napagtanto ni Bella na ang laban na ito ay hindi kailanman natatapos, at kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban upang mapanatili ang katarungan. Kabanata 77, hinihintay pa rin ang kinabukasan bagaman ang tagumpay sa pagkakataong ito ay tila isang malaking hakbang, nauunawaan ni Bella na ang lipunan ay hindi pa ganap na nagbabago. Ang mga pag-atake mula sa mga pamilya ng negosyante at mga puwersa ng lihim na kapangyarihan ay hindi pa rin natatapos. Ngunit nakakaramdam si Bella ng mas mataas na kumpiyansa kaysa dati, dahil alam niyang nagawa niya ang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Sa isang pag-uusap kay Rafael, sinabi ni Bella, "Malayo na ang narating natin, Rafael. Ngunit hindi ako maaaring huminto dito. Kailangan ng bansang ito ng tunay na pagbabago, at ipagpapatuloy nating lumaban." Ngumiti si Rafael. "Ikaw ang namumuna sa laban na ito, Bella. At palagi akong nandito para sa iyo." Kabanata 78, Unos sa ilalim ng lupa. Bagaman ang tagumpay sa pagsasapubliko ng mga dokumento at mga pangyayari ay nagpayanig sa buong mundo, ngunit mabilis na napagtanto ni Bella na hindi madaling tapusin ang laban na ito. Ang mga pamilya ng negosyante, bagaman nailantad, ay mayroon pa ring malaking impluwensya sa ekonomiya at politika sa buong mundo. Hindi madaling talunin ang mga puwersa sa ilalim ng lupa sa isang pagsasapubliko lang. Isang umaga nang sinusuri ni Bella kasama ang kanyang grupo ang mga estratehiya, nagdala si Rafael ng isang nakakabahala balita. "Bella, tatanggap ko lang ng impormasyon mula sa mga internasyonal na kasosyo. Mayroong malalaking organisasyon sa pananalapi na naghahanap ng paraan upang mabawi ang lakas. At tahimik na tinutulungan ng ilang mayayamang mamumuhunan mula sa ibang bansa ang mga pamilya ng negosyante na bumangon." Naramdaman ni Bella ang tensyon sa hangin. Alam niya na, bagaman nagtagumpay ang isang bahagi ng estratehiya, ngunit upang mapanatili ang pagbabago sa lipunan, kailangan nilang kumilos ng mas malakas pa. "Hindi natin sila maaaring hayaang baliktarin ang ating itinayo," sabi ni Bella, puno ng determinasyon ang kanyang boses. "Kailangan nating gumana kasama ang mga mas malalakas na internasyonal na kasosyo, hindi lamang upang protektahan ang mayroon tayo kundi upang sirain rin ang mga natitirang lihim na relasyon." Kabanata 79, Bagong planong pagsira. Sa mga bagong impormasyon mula kay Rafael, nagpasya si Bella na baguhin ang estratehiya. Napagtanto niya na ang laban ay hindi lamang ang pagharap sa ilang pamilya ng negosyante kundi ang paglaban sa isang pandaigdigang sistema. Ang mga nagawa niya ay ang simula pa lamang, at upang tunay na baguhin ang lipunan, kailangan niyang lumahok sa isang ganap na laban. Sa tulong ni Ava Carter, sinimulan ni Bella na makipag-ugnayan sa mga politikong internasyonal, mga aktivistang panlipunan at mga organisasyon ng pananalapi na may pananagutan. Lumikha rin siya ng isang pandaigdigang kampanya upang maglabas ng mga konkretong mungkahi para sa mga gobyerno, na humihiling sa kanila na sumali sa pagtatatag ng isang sistema ng pananalapi at politika na mas transparent. Sa isang mahalagang pagpupulong kasama ang mga internasyonal na kasosyo, sinabi ni Bella, "Ito na ang ating pagkakataon na baguhin ang mundo. Masyado ng matagal na pinuno ng mga pamilya ng negosyante at sinaktan ang lipunan. Ngayon na ang panahon upang sama-sama nating sirain ang sistemang iyon. Mayroon na siyang malalakas na kasosyo na sumusuporta sa kanya, at ang laban ngayon ay hindi lamang isang personal na paglalaban, kundi isang pandaigdigang laban upang lumikha ng isang makatarungang kinabukasan para sa lahat." Kabanata 80, Banta mula sa labas. Habang ipinagpapatuloy ni Bella na isakatuparan ang kanyang bagong plano, isang ibang banta ang lumitaw mula sa labas ng bansa.
Ang mga internasyonal na organisasyon ng pananalapi na kinonekta ng pamilya Ortega ay naghahanap ng paraan upang lumikha ng isang krisis sa pananalapi upang talunin ang estratehiya ni Bella. Ang mga galaw na ito ay maaaring makaapekto sa pandaigdigang ekonomiya, at nauunawaan ni Bella na ito ang pinakamalaking hamon na kailangan niyang harapin. Isang hapon, tinawagan ni Leandro si Bella, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Bella, may balita na isang malaking krisis sa pananalapi ang sinisimulan. Nagsisimula ng guluhin ng ilang pondo ng pamumuhunan sa internasyonal ang merkado ng stock at lumilikha ng kawalang tatag sa ekonomiya. Hindi maaaring umupo lang si Bella. Alam niya na kung hindi siya tutugan kaagad, magagawang baliktarin ng mga puwersang ito ang lahat ng nakamit niya. Kailangan nating tumugon kaagad, sabi ni Bella na may determinasyon. Makikipagkita ako sa mga internasyonal na lider at hihilingin sa kanila na kumilos kaagad upang pigilan ang krisis na ito. Kabanata 81, ang desisyong pagpupulong sa isang kagyat na pagpupulong kasama ang mga pamahalaan at mga internasyonal na organisasyon ng pananalapi, inilahad ni Bella kasama ang kanyang mga kasosyo ang plano upang harapin ang nalalapit na krisis sa pananalapi. Naging tense ang pagpupulong ng simulan ng malalaking internasyonal na mamumuhunan na tutulan ang plano ni Bella, na nagsasabing ang pagkontrol sa merkado ng pananalapi at pakikialam sa mga desisyon ng malalaking organisasyon ay makakabawas sa kalayaan ng ekonomiya. Hindi natin maaaring ipagpatuloy na mabuhay sa ilalim ng dominasyon ng mga pamilya ng negosyante na ito, sabi ni Bella sa pagpupulong. Masyado na nilang minanipula ang merkado sa loob ng mahabang panahon. Ngayon na ang panahon upang lumikha tayo ng isang bagong pundasyon, mas transparent at patas. Pinayungan ng mga salita ni Bella ang mga taong naroroon sa silid. Nagsimulang suportahan ng ilang politiko ang kanyang plano, at nagsimulang baguhin ng ilang internasyonal na mamumuhunan ang kanilang pananaw tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng pandaigdigang ekonomiya. Kabanata 82, ang huling pagtakas gayunpaman, hindi lahat ay sumang-ayon sa mga pagbabagong ito. Nagpasya ang pamilya Ortega at ang ibang mga organisasyon ng negosyante na hindi sila basta-basta susuko. Nagplano silang gumamit ng lahat ng daya upang sirain ang estratehiya ni Bella, mula sa pananakot sa mga kaalyado hanggang sa pagsisimula ng mga pag-atake sa pananalapi upang ilagay ang bansa sa krisis. Habang patuloy na humaharap sina Bella at ang kanyang grupo sa mga puwersang ito, kinailangan nilang kumilos ng mabilis upang pigilan ang mga nalalapit na pag-atake. Alam niyang nauubos na ang oras, at anumang pagkakamali ay maaaring humantong sa pagbagsak ng kanyang itinayo. Hindi natin sila maaaring hayaang manalo sa pagkakataong ito, sabi ni Bella, mas determinado kaysa dati ang kanyang mga mata. Kailangan nating harapin sila muli. Hindi lamang dahil sa katarungan, kundi dahil sa isang mas magandang kinabukasan para sa lahat. Kabanata 83, Pasyang pusta kinabukasan, nang sumikat ang liwanag ng umaga sa bintana ng opisina, handa na sina Bella at ang kanyang grupo para sa huling laban. Ang mga pandaigdigang pag-atake sa pananalapi na ginagawa ng pamilya Ortega at ng iba pang makapangyarihang grupo ay lalong naging seryoso. Isang laban hindi lamang para sa kapangyarihan kundi para sa katarungan at sa pagbabago na itinayo ni Bella. Alam niya na kung hindi siya kikilos kaagad, babagsak ang lahat. Kailangan natin silang talunin ng minsan at magpakailanman, sabi ni Bella, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Bawat pag-atakeng kanilang ginagawa ay isang direktang hamon sa katarungan. Hindi natin sila maaaring hayaang magtagumpay. Kasama sina Ava Carter, Leandro, Rafael, at ang kanyang grupo ng abogado, naghanda si Bella para sa ganap na pagtugon. Kinalkulan ng mabuti ang bawat estratehiya, at naihanda na ang bawat plano. Ngunit nauunawaan ni Bella na ito ang magiging huling pusta, at kailangan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas upang protektahan ang kanyang nakamit. Kabanata 84, Pandaigdigang estratehiya. Nagpasya si Bella na huwag lamang labanan ang pamilya Ortega sa sakop ng bansa, kundi isakatuparan rin ang isang pandaigdigang kampanya,
na nagkokonekta sa mga bansa at internasyonal na organisasyon upang pigilan ang mga pakana sa pananalapi ng pamilya Ortega. Ang laban na ito ay hindi lamang isang paglalaban ng pampulitika, kundi isang laban para sa lahat ng nagnanais ng isang mundo na patas at transparent. Upang maisakatuparan ang planong ito, nakipag-ugnayan si Bella sa mga internasyonal na organisasyon ng pananalapi at mga grupo ng karapatang pantao, na naghahanda ng mga dokumento na nagpapatunay ng kaugnayan ng pamilya Ortega sa mga iligal na organisasyong pinansyal at ang mga malabong transaksyon na kanilang ginawa sa loob ng maraming taon. Hindi tumitigil ang laban sa pagsasapubliko ng mga lihim, kundi sa paraan rin upang mapanatili ang pagiging patas sa ekonomiya at politika. Kailangan nating kumilos bago pa mahuli ang lahat, sabi ni Bella habang nakatayo sa harap ng mga internasyonal na kasosyo. Kung hindi tayo kikilos, patuloy na mamanipulahin ng mga puwersang ito ang ekonomiya at magdudulot ng hindi maiisip na pinsala. Kabanata 85, ang sandali ng pasya ginanap ang internasyonal na pagpupulong sa New York. Dito ipapakita ni Bella ang kanyang komprehensibong plano upang labanan ang pamilya Ortega at ang mga internasyonal na organisasyon ng pananalapi na kanilang kinokontrol. Ang mga politiko, ang mga mamumuhunan, at ang mga malalaking organisasyong pinansyal mula sa lahat ng dako ng mundo ay naroroon sa pagpupulong na ito. Ito ang pagkakataon ni Bella na hindi lamang liwanagin ang katotohanan kundi upang patalsikin ng tuluyan ang kapangyarihan ng pamilya Ortega. Naihanda ng mabuti ang lahat. Ang mga dokumento na nagpapatunay ng relasyon ng mga Ortega sa mga grupong negosyante at ang mga iligal na transaksyon ay nasuri at handa ng dalhin sa liwanag. Nagsimula ang pagpupulong, at umakyat si Bella sa podium, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Hindi lamang tayo nakatayo dito upang isapubliko ang mga lihim. Nakatayo tayo dito upang baguhin ang isang mundo na minanipula sa loob ng napakatagal na panahon, sabi ni Bella sa isang malakas na boses. Hindi lamang sinasaktan ng pamilya Ortega ang aking bansa, kundi sinasaktan nila ang buong mundong ito. Natahimik ang lahat sa silid nang ipalabas ang mga dokumento tungkol sa mga malabong transaksyon, mga lihim na pagpupulong at mga tawag ng panunuhol. Sa muli, nilinaw na ni Bella ang mga madidilim na pakana ng pamilya Ortega. Kabanata 86, sagot mula sa mga makapangyarihang puwersa. Nagtapos ang internasyonal na pagpupulong sa malakas na suporta mula sa mga bansa at internasyonal na organisasyon. Ang pamilya Ortega, bagaman sinubukang pabulaanan ang lahat ng mga paratang, ngunit hindi nakatakas sa pagbagsak ng sistema ng kapangyarihan na kanilang itinayo sa loob ng maraming taon. Nagsimulang maghayag ang mga internasyonal na lider na magsasagawa sila ng malalalim na pagsisiyasat sa mga aktibidad pinansyal ng pamilya Ortega at ang mga grupong may kaugnayan sa kapangyarihan. Gayunpaman, ang laban na ito ay hindi pa lubusang natatapos. Ang pamilya Ortega at ang kanilang mga kaalyado ay nagpaplano pa ring tumugon, at nauunawaan ni Bella na ito ay simula pa lamang sa mas mahabang paglalakbay. Lilito ang mga bagong hamon, at kailangan niyang maghanda para sa lahat. Nanalo tayo sa laban na ito, ngunit hindi pa tapos ang digmaan, sabi ni Bella, puno ng katatagan ang kanyang mga mata. Ipagpapatuloy natin ang pakikipaglaban, hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat ng mga inaapi. Kabanata 87, isang bagong kinabukasan. Matapos ang mga tensyonadong araw at mga walang tigil na pakikipaglaban, nagsimulang maramdaman ni Bella ang pagbabago. Hindi lamang ang pamilya Ortega, kundi ang mga grupong negosyante at mga politikong kurakot ay kinailangan harapin ang katarungan. Isinagawa na ang mga malalalim na pagsisiyasat, at hindi na maitago pa ng mga kurakot na tao ang kanilang mga gawa. Ngayon, alam ni Bella na ang kanyang laban ay lumikha ng isang tunay na pagbabago sa lipunan. Bagaman marami pang hamon sa unahan, ngunit nararamdaman niya ang isang bagong pag-asa. Isang makatarungan at malinis na lipunan ang unti-unting nabubuo. Nagawa natin ito, at ngayon na ang panahon upang itayo muli ang lahat, sabi ni Bella sa isang pagpupulong kasama ang kanyang mga kaalyado.
Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa atin, kundi tungkol sa susunod na henerasyon. Kabanata 88, Paghuhukay sa ilalim ng mga relasyon. Habang ang laban-laban sa pamilya Ortega ay nakakuha ng maraming tagumpay, napansin ni Bella na ang sistema ng kapangyarihan na binuo ng pamilyang ito ay hindi limitado sa ilang individual. Lumikha ito ng isang malawak na network ng kapangyarihan, na humihila sa maraming organisasyong pinansyal, iba pang mga pamilya, at maging sa mga organisadong grupong kriminal. Isa sa mga mahalagang natuklasan sa pagsisiyasat ng grupo ni Bella ay isang malabong pondo ng pamumuhunan na pinapatakbo ng mga kilalang tao sa mundo ng politika at pananalapi. Tinulungan ng pondong ito ang mga pamilya ng negosyante na maglaban ng pera at magsagawa ng mga ilegal na transaksyon, na nag-aambag sa pagpapanatili ng kanilang kapangyarihan. Nagpasya siya at ni Ava Carter na makipag-ugnayan sa ilang sikat na mamumuhunan, ang mga taong may pananaw ng paglaban sa korupsyon at dati nang nagbunyag ng mga malalaking organisasyong pinansyal. Umaasa si Bella na makukuha ang mas maraming mahalagang impormasyon upang magpatuloy na ilantad ang mga madidilim na pakanang ito. Kailangan nating liwanagin ang lahat, sabi ni Ava habang tinatalakay ng pareho ang plano. Sa sandaling sirain natin ang istrukturang pinansyal na ito, magsisimulang bumagsak ang lahat. Kabanata 89, Mga lihim na pag-uusap. Sa tulong ni Ava at ng kanyang mga internasyonal na kasosyo, sinimulan ni Bella na lumahok sa mga lihim na pag-uusap upang lumikha ng isang alyansang laban sa mga pamilya ng negosyante. Ang mga pag-uusap na ito ay hindi lamang tungkol sa pananalapi, kundi tungkol rin sa impluwensya sa politika at mga pandaigdigang desisyon. Nakipagkita siya sa mga internasyonal na lider, ang mga taong dating nakatayo sa labas ng laban, ngunit ngayon natanto nila na ang pamilya Ortega ay hindi lamang isang problema ng isang bansa kundi isang pandaigdigang problema. Sa mga pag-uusap na ito, hindi lamang kinailangan harapin ni Bella ang mga taong sumasalungat, kundi pati na rin ang mga taong gustong samantalahin ang sitwasyon upang agawin ang kapangyarihan. Kailangan niyang maging matalino upang hindi lamang protektahan ang mga halagang ipinaglaban niya kundi upang ipaintindi rin sa ibang mga bansa na kung hindi sila kikilos, maaapektuhan ang buong mundo. Kabanata 90, Isang katotohanang inilibing. Habang lalong nagiging matindi ang laban, isang hindi inaasahang natuklasan ang nagdulot kay Bella na harapin ang katotohanan tungkol sa nakaraan ng pamilya Santos. Isa sa mga malapit na kaibigan ni Bella, si Marco, ay natagpuan ang isang hanay ng lihim na mga dokumento, na naglalabas ng mga paka na hindi lamang ng pamilya Ortega kundi pati na rin ng pamilya Santos sa pagmanipula ng pampolitika at pambansang pananalapi. Bella, ito ang lahat ng kailangan natin upang tapusin ang plano, sabi ni Marco, malinaw ang kanyang mga mata sa gulat. Ang pamilya Santos ay hindi lamang sangkot sa pagmanipula ng bansa, kundi mayroon din silang koneksyon sa mga internasyonal na organisasyon ng krimen. Kinailangan harapin ni Bella ang isang bagong pakikipaglaban, kung saan hindi lamang ang pamilya Ortega kundi ang pamilya Santos rin ay nagsimulang tumugon ng malakas. Ang relasyon sa pagitan niya at ng pamilya Santos ay lalong naging masalimuot. Napakagandang trabaho. Narito ang pagsasalin sa Filipino mula sa bahaging iyan, Kabanata 91, Masalimuot na relasyon. Ang pakikipaglaban ni Bella ay lalong naging mahirap nang kinailangan niyang harapin ang masalimuot niyang relasyon sa mga taong nasa loob ng kanyang pamilya. Hindi lamang siya isang leader na nakikipaglaban para sa hustisya kundi bahagi rin ng isang pamilya na nagdulot ng napakaraming pagdurusa. Ang mga malalapit na tao sa kanyang pamilya, bagamat umalis na, ay ang mga kailangang harapin ang hustisya. Lalo na, ang kanyang kapatid na si Victor, ang taong minahal at pinagkatiwalaan ni Bella noon, ay panig sa pamilya Santos. Hindi lamang siya isang kalaban sa politika, kundi ang taong kailangan harapin ni Bella sa laban na ito. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang magkapatid ay naging tense, na may magkasalungat na desisyon tungkol sa kinabukasan ng bansa at pamilya. Kabanata 92, Madilim na daan. Bagaman nailabas na ang mga lihim, bagaman nabunyag na ang mga lihim na relasyon,
pero patuloy pa ring pakiramdam ni Bella na naglalakad siya sa dilim. Ang bawat hakbang ay kailangang harapin ang mga puwersang hindi madaling talunin. Ang pamilya Santos, lalo na ang kanyang kapatid na si Victor, ay naging isang mapanganib na kaaway. Ang pagharap sa kanya ay hindi lamang laban para sa kapangyarihan, kundi laban din ng pagmamahal, pagtataksil, at katapatan. Isang gabi, nakatanggap si Bella ng hindi inaasahang balita mula kay Leandro. Bella, Kate, tatanggap ko lang ng impormasyon. Nagpaplano ang pamilya Santos na Aidman ka, na pinipilit kang ibalik ang kapangyarihan ng kontrol sa ari-arian na isinapubliko mo. Nagulat dito si Bella. Hindi niya naisip na ang kanyang mga kamag-anak sa pamilya ay maaaring magtaksil sa kanya ng ganito kabangis. Sa nakaraan, nakipaglaban siya para sa isang lipunan na makatarungan, ngunit ngayon, mismong pamilya niya ang isa sa pinakamalaking hadlang. Hindi kailanman madaling sumuko si Victor, sabi ni Bella sa madilim na gabi, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Pero hindi ko hahayaang mabawi niya ang mga itinayo natin. Kabanata 73, mga lihim na pagpupulong kasama sina Rafael at Ava. Sinimulan ni Bella na mag-organisa ng mga lihim na pagpupulong sa mga internasyonal na kasosyo, ang mga taong makakatulong sa kanyang harapin ang pamilya Santos at ang ibang mga puwersa. Gayunpaman, hindi madali ang bawat pagpupulong. Ang mga kasosyong ito ay hindi lamang may impluwensya sa mundo ng pananalapi kundi sa mga industriya ring estratehiko, at kailangan kalkulahin ng mabuti ang bawat hakbang ni Bella. Isa sa mga pinakamahalagang pagpupulong ang naganap sa Geneva, kung saan nakipagkita sina Bella at ang kanyang grupo sa mga pandaigdigang lider politikal, ang mga taong makakagawa ng tunay na pagbabago sa internasyonal na sistema ng pananalapi. Kailangan nating sirain ang koneksyon sa pagitan ng pamilya Santos at ang mga organisasyong negosyante, sabi ni Bella sa pagpupulong. Hindi lamang ito makakatulong sa ating protektahan ang bansa kundi makakapagdulot din ng katarungan sa lahat ng mga taong inapi. Ngunit tila hindi interesado ang mga kasosyo. Naiintindihan namin ang ginagawa mo, Bella, sabi ng isa sa mga internasyonal na lider. Pero kailangan tayong mag-ingat. Ang paglalabas ng masyadong matitinding pagbabago ay maaaring humantong sa pandaigdigang krisis. Kabanata 74, masalimuot na relasyon. Habang lalong tumitindi ang laban-laban sa pamilya Santos, lalong naging masalimuot ang relasyon sa pagitan ni Bella at Victor. Hindi lamang sila mga magkapatid, kundi ang mga kalaban rin sa laban para sa kapangyarihan. Isang araw, nagpasya si Bella na makipagkita kay Victor sa isang lihim na pagpupulong. Gusto niyang makipag-usap sa kanya, hindi lamang dahil sa personal na pakinabang, kundi dahil gusto niyang maintindihan kung bakit pinili niyang panigan ang pamilya Santos. Victor, sa tingin mo ba talaga na maaaring ipagpatuloy ng pamilya natin na gawin ang ganito magpakailanman? Tanong ni Bella, puno ng kalungkutan ang kanyang boses. Hindi ka ba nasasaktan kapag nakikita mo ang pinagdaanan natin? Si Victor, bagaman walang sinabi kaagad, ngunit sinasabi ng kanyang mga mata ang marami. Ginagawa ko ang mga bagay na ito hindi dahil gusto ko ito, kundi dahil wala akong pagpipilian. Tayo ay mga anak ng pamilya Santos, Bella. Tinuruan nila tayong kung paano mamuhay sa anino nila. Naramdaman ni Bella na nasasakal siya. Naunawaan niya na hindi madali ang bawat desisyon, at ang bawat isa ay may sariling dahilan upang kumilos. Ngunit alam rin niya na kung hindi niya ipagpapatuloy ang pakikipaglaban, ang mga puwersang ito ay patuloy na mananaig. Kung gayon ipaglalaban ko tayo, Victor, sabi ni Bella, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Dahil kung hindi tayo magbabago, hindi kailanman magbabago ang mundong ito. Kabanata 75, paglalaban sa loob. Bagaman nakakuha na si Bella ng maraming tagumpay sa laban-laban sa pamilya Ortega at mga organisasyon ng negosyante, hindi niya maiwasang maramdaman ang tensyon mula sa kanyang mga kaalyado mismo. Si Leandro, ang kanyang malapit na kaibigan at ang kanyang kasama sa buong laban, ay nagsimula ng magkaroon ng mga senyales ng pagkapagod. Siya,
Bagaman palaging matapat kay Bella, ngunit kung minsan ay nakakaramdam ng pressure dahil sa malalaking desisyon na kailangan nilang gawin. Isang araw, sa isang mahalagang pagpupulong, sinabi ni Leandro, "Bella, sa tingin ko dapat tayong huminto ng kaunti. Napakarami na nating nagawa sa maikling panahon. Kung hindi, mauubos ang ating lakas upang makipaglaban." Nagdulot ng pag-iisip kay Bella ang mga salita ni Leandro. Alam niya na ang laban na ito ay isang mahabang takbuhan, at kung minsan ang pagkapagod ay maaaring maging dahilan upang magbago ang determinasyon. Gayunpaman, nauunawaan niya na ito ang pinakamahalagang panahon upang panatilihin ang pananampalataya at katatagan. "Hindi tayo hihinto, Leandro," sabi ni Bella, matalim ang kanyang mga mata. "Masyado na tayong malapit upang huminto. Kung hindi tayo magpapatuloy na lumaban, ang lahat ng ginawa natin ay mawawalan ng kahulugan." Tiningnan siya ni Leandro ng matagal, at tumango. "Naiintindihan ko. Pero kailangan kong makita na hindi lamang tayo humahabol sa hustisya kundi dapat protektahan rin natin ang mga halaga na ating ipinaglaban." Kabanata 76, paghakbang patungo sa huling paghaharap. Ang lahat ng itinayo ni Bella ay pupunta na ngayon sa isang desisyong laban. Ang pamilya Santos, kasama ang mga internasyonal na kaalyado, ay hindi madaling sisuko. Ang mga madidilim na pakana ay nag-aabang pa rin, at alam ni Bella na kailangan niyang maghanda para sa isang ganap na paghaharap. Ang laban ay hindi lamang tungkol sa pagsira sa kapangyarihan ng pamilya Santos, kundi ang paggawa rin niya ng malalaking desisyon upang masigurado na ang kanyang ginawa ay patuloy na mamalagi pagkatapos niyang manalo. Ang mga kontradiksyon sa loob ng pamilya at sa pagitan ng mga kaalyado ay nasa sukdulan na ngayon. "Ito ang huling laban, Bella," sabi ni Leandro. Pagkatapos ng laban na ito, wala nang babalikan. Tiningnan ni Bella ang kanyang mga kaalyado. "Nakarating na tayo dito, hindi para huminto. Ito ang laban ng lahat ng gustong makakita ng pagbabago." Kabanata 77, ang iyong dami sa loob. Habang ang pandaigdigang laban ay lalong tumitindi, kinailangan harapin ni Bella hindi lamang ang mga kaaway sa labas ng lipunan, kundi maging ang mga kontradiksyon mismo sa loob ng kanyang grupo. Si Leandro, ang kanyang malapit na kaibigan at ang kanyang pinagkakatiwalaang kasama, ay nagsimula ng makaramdam ng pressure. Ang pagkapagod at tensyon ay nagsimula ng makaapekto sa kanyang desisyon. Isang araw, sa isang tense na pagpupulong sa pagitan ng grupo ni Bella, inilabas ni Leandro ang kanyang pag-aalala. "Bella, marami na tayong nagawa, ngunit pakiramdam ko ay unti-unti akong nawawala ng direksyon. Kung minsan, nagtataka ako kung sulit ba ang laban na ito sa presyong kailangang bayaran." Nagdulot ng pakiramdam kay Bella hindi lamang ang pressure mula sa labas kundi mula rin sa mga kasama sa laban. Nauunawaan niya na hindi lahat ay kayang panatilihin ang kanilang espiritu sa ganitong sitwasyon. Pero alam rin ni Bella na ang pagtataksil o pag-uurong sa sandaling ito ay hindi lamang makasisira sa laban kundi makasisira rin sa lahat ng kanyang ginawa. "Hindi tayo maaaring tumigil, Leandro," sagot ni Bella, matalim ang kanyang mga mata. "Ang laban na ito ay para sa lahat ng kinailangang mabuhay sa ilalim ng pamumuno ng mga pamilya ng negosyante. Kung sisuko tayo, mababawi nila ang kanilang kalamangan." Tiningnan siya ni Leandro sa loob ng mahabang panahon, at pagkatapos ay tumango. "Naiintindihan ko. Pero kailangan kong makita na hindi lamang tayo tumatakbo para sa hustisya kundi dapat protektahan rin natin ang mga halagang ipinaglaban natin." Kabanata 78, bagong gininto ang relasyon upang lalong palakasin ang suporta at protektahan ang kanyang laban, napagtanto ni Bella na hindi niya kayang gawin ng mag-isa. Ipinagpatuloy niyang palawakin ang mga internasyonal na relasyon at naghahanap ng mga bagong kasosyo sa laban na ito. Isa sa mga mahahalagang kasosyo na nagpasya si Bella na makipagkita ay si Emilia Walker, isang kilalang babae sa mundo ng pamumuhunan na may panganib, at isa rin na palaging nakikipaglaban para sa mga napapanatiling halaga sa pandaigdigang ekonomiya.
Si Emilia ay isa sa mga unang taong nakapansin sa potensyal ni Bella sa pagliliwanag ng pandaigdigang korupsyon. Tumayo siyang protektahan si Bella laban sa mga pag-atake sa pananalapi at politika mula sa pamilya Ortega. Si Emilia ay hindi lamang nagbigay ng mahalagang pinansyal na source kundi mayroon rin siyang mga malalakas na relasyon sa mga internasyonal na organisasyon na hindi panggobyerno. Bella, alam kong nakikipaglaban ka para sa hustisya, ngunit kailangan mong maunawaan na hindi maaaring magbago ang lahat kaagad, sabi ni Emilia sa isang lihim na pagpupulong. Kailangan nating bumuo ng isang pangmatagalang plano. Hindi ka maaaring humarap sa mga puwersang may kapangyarihan na ito nang walang suporta mula sa mga pandaigdigang organisasyon. Kung gayon tulungan mo akong itayo ang bagay na iyon, Emilia, sagot ni Bella, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Hindi natin maaaring patuloy na tanggapin ang pamumuno ng mga pamilya ng negosyante na ito. Kabanata 79, mga pakana sa likod ng simula ni Bella na makuha ang malakas na suporta mula sa mga internasyonal na organisasyon at mga kasosyong pinansyal, nagsimula ng kumilos ng palihim ang pamilya Ortega at ang mga puwersang negosyante upang sirain ang mga pagsulong niya. Hindi lamang sila umaatake ng direkta kundi tahimik rin silang lumilikha ng maliliit na krisis sa ekonomiya upang mapababa ang kredibilidad ni Bella at pagtalikuran siya ng mga tao. Isang araw, nakatanggap si Bella ng balita mula kay Rafael. Bella, tatanggap ko lang ng impormasyon mula sa isang source sa gobyerno. Tila nagpaplano ang ilang mataas na opisyal na ilipat ang malalaking pamumuhunan na itinayo natin sa mga proyekto ng reforma. Ito ay isang malaking dagok sa ating nagawa. Hindi maaaring umupo lang si Bella. Nauunawaan niya na ang lahat ay maaaring masira sa isang saglit kung walang matinding pagtugon. Hindi natin sila maaaring hayaang makatakas sa pangangasiwa, sabi ni Bella sa kanyang grupo. Kailangan magbigay ang lahat ng buong lakas. Huwag nating hayaan ang mga taong ito na isipin na maaari nila tayong samantalahin. Kabanata 100, ilalim na pagtatako upang harapin ang mga ilalim na pagtatako mula sa pamilya Ortega at ang ibang mga puwersa ng negosyante, nagpasya si Bella na gumamit ng isang bagong taktika, ilalim na pagtatako. Siya kasama ang kanyang grupo ay nagsimulang kumolekta ng mga impormasyon tungkol sa mga transaksyong pinansyal, mga lihim na relasyon at mga lihim na pagpupulong na ginagawa ng pamilya Ortega upang muling itayo ang kapangyarihan. Ang kanyang layunin ay hindi lamang sirain ang mga relasyong ito kundi pabagsakin rin ng tuluyan ang kapangyarihan ng pamilya Ortega. Ipinagpatuloy ng grupo ni Bella na hukayin ang mga dokumento na kanilang nakalap, habang nagsasagawa ng isang malawak na pagsisiyasat sa mga aktibidad ng mga internasyonal na bangko na may kaugnayan ang pamilya Ortega. Ang mga ebidensya tungkol sa manipulasyon at mga malabong transaksyon na natagpuan sa mga bank account ay nagsimula ng tumagas sa labas. Kabanata 101, Desisyong suntok isang umaga, habang naghahanda sina Bella at ng kanyang grupo para sa desisyong pag-atake sa pamilya Ortega, nakatanggap sila ng isang mahalagang balita. Si Carlos de la Cruz, ang pinuno ng pamilya Ortega, ay tumakas sa ibang bansa upang maiwasan ang paglilitis ng mga internasyonal na ahensya ng legalidad. Lalong pinataas nito ang determinasyon ni Bella. Hindi natin siya maaaring hayaang makatakas, sabi ni Bella. Kung wala na rito si Carlos, kailangan nating atakihin ang mga taong nasa likod niya. Ito ang huling laban. Sa tulong ng mga internasyonal na kaalyado, sinimulan ni Bella na isakatuparan ang plano ng ganap na atake sa mga negosyo, organisasyong pinansyal at mga relasyong kinokontrol ng pamilya Ortega. Ang kanyang ginawa noon ay bahagi pa lamang ng malaking yelo, at ngayon na ang panahon na ilabas sa liwanag ang lahat. Kabanata 102, Paghaharap sa dilim na ihanda na ni Bella at ng kanyang grupo ang lahat para sa huling atake sa pamilya Ortega at ang mga puwersa ng negosyante sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, hindi lamang tumakas si Carlos de la Cruz sa ibang bansa, kundi ang mga taong nasa likod niya, ang mga taong nagkontrol sa mga estratehiyang pinansyal at politikal ng pamilya Ortega,
ay nagsimulang kumilos ng palihim upang protektahan ang kanilang kapangyarihan. Isang gabi, habang nakaupo si Bella sa kanyang opisina, pumasok si Rafael na may nag-aalalang mukha. Bella, may balita na sinusubukan ng pamilya Ortega na mag-lobby upang lumikha ng isang estratehiya na makakaharap sa atin. Inugnay nila ang kanilang mga sarili sa ilang organisasyon ng krimen sa internasyonal upang tumulong dito. Tiningnan ni Bella si Rafael ng may matalas na tingin. Hindi tayo maaaring hayaang may tulak pabalik, Rafael. Masyadong sanay na ang pamilya Ortega na mamanipula ang politika at pananalapi, ngunit sa pagkakataong ito hindi sila madaling makakatakas sa kaparusahan. Hindi natin maaaring hayaan ang sinuman na mamanipula ang bansang ito muli, patuloy ni Bella. Hindi ako titigil hanggat hindi tayo nakakakuha ng hustisya. Kabanata 103, Pandaigdigang Network ng Krimen. Habang lalong lumalalim ang pagsisiyasat, natuklasan ni Bella at ng kanyang grupo na ang pamilya Ortega ay hindi lamang nakikilahok sa mga malabong transaksyong pinansyal, kundi mayroon rin silang koneksyon sa mga transnasyonal na organisasyon ng krimen. Ang mga relasyong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa mga bansa kundi maaaring makapinsala rin ng malaki sa pandaigdigang ekonomiya. Alam ni Bella na upang sirain ang network ng kapangyarihan ng pamilya Ortega, kailangan niyang lumapit ng direkta sa mga organisasyong ito. Nakipag-ugnayan siya kay Ava Carter, na tumulong sa kanyang bumuo ng relasyon sa mga internasyonal na organisasyon laban sa krimen, ang mga taong makakatulong sa pagsira ng mga lihim na relasyon ng pamilya Ortega. Hindi natin maaaring ipagpatuloy na hayaan ang pamilya Ortega na mamanipula ang mga organisasyong ito, sabi ni Bella sa pagpupulong. Kailangan nilang panag-utan ang bawat aksyon nila. Kabanata 104, Paghabol sa oras sa mga mahahalagang ebidensya sa kamay. Nagpasya sina Bella at ng kanyang grupo na magsagawa ng isang matinding kampanya ng pag-atake sa pamilya Ortega at sa mga organisasyon ng krimen na kanilang pinamumunuan. Gayunpaman, kinailangan rin nilang harapin ang pagtugon mula sa mga lihim na puwersa, ang mga taong ayaw mawala ang kapangyarihan at pera. Sinimulan ng grupo ni Bella na kolektahin ang lahat ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga ilalim na transaksyon, mga lihim na pagpupulong, at ang mga ilegal na kasunduan na ginawa ng pamilya Ortega sa loob ng maraming taon. Ang mga dokumentong ito ang magiging mahalagang ebidensya upang ilantad ang mga taong nasa likod ng pamilya Ortega. Ngunit kakaunti na ang oras. Alam ni Bella na kung hindi siya kikilos kaagad, maaaring maging huli na ang lahat. Nagpasya siyang tipunin ang mga puwersa ng pananalapi at politika sa internasyonal upang lumikha ng isang kampanya ng ganap na pag-atake. Kailangan nating kumilos kaagad, kung hindi, babagsak ang lahat, sabi ni Bella, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Kabanata 105, Huling plano ng pag-atake. Dumating ang pasyang araw. Isinagawa ni Bella at ng kanyang grupo ang isang matinding estratehiya ng pag-atake sa mga organisasyong pinansyal na kinokontrol ng pamilya Ortega. Mayroong kadena ng mga pag-atake na pinlano, mula sa pagsasapubliko ng mga mahahalagang dokumento hanggang sa paghiling sa mga organisasyong pinansyal na ihinto ang pagsuporta sa pamilya Ortega. Kasama sina Ava Carter at Rafael, nag-organisa si Bella ng isang mataas na antas ng pagpupulong kasama ang mga malalaking organisasyong pinansyal, na humihiling sa kanila na putulin ang lahat ng relasyon sa pamilya Ortega. Nagkaroon ng tensyon sa pulong, nang ang mga namumuno sa mga organisasyong ito ay nag-aalala tungkol sa impluwensya ng pamilya Ortega sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi natin maaaring hayaan ang pamilya Ortega na patuloy na manipulahin ang internasyonal na pananalapi, sinabi ni Bella. Kung patuloy ninyong susuportahan sila, magiging kasabwat kayo sa laban na ito. Nagsimulang mapagtanto ng lahat ng tao sa silid ng pagpupulong na ang pagbabagong gustong gawin ni Bella ay hindi lamang tungkol sa politika sa bansa kundi tungkol rin sa isang pandaigdigang rebolusyong pinansyal. Kabanata 106, Pagsasakripisyo ng buhay sa operasyon ng pag-atake. Hindi maaaring hindi makaramdam si Bella ng pressure. Ang bawat hakbang niya ay kailangang kalkulahin ng mabuti,
dahil anumang pagkakamali ay maaaring humantong sa pagbagsak ng lahat ng kanyang itinayo. Hindi lamang kinailangan niyang harapin ang pamilya Ortega, kundi kinailangan rin niyang makipaglaban sa ibang mga puwersa na may kapangyarihan na naghahanap ng paraan upang itulak siya sa labas ng laro. Sa isang gabing-gabi na, habang nagtatrabaho siyang mag-isa sa opisina, nakatanggap si Bella ng isang tawag mula kay Victor, ang kanyang kapatid. Bella, hindi ako maaaring panigan ng pamilya Santos magpakailanman. Hinailan na nila ako sa mga pakanang ito ng napakatagal na, sabi ni Victor, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Wala na akong babalikan. Hayaan mo akong tulungan ka. Sumikip ang dibdib ni Bella nang marinig ang mga salitang ito. Hindi na tulad ng dati ang relasyon sa pagitan niya at ni Victor, ngunit alam niya na ito ang maaaring maging pagkakataon upang makuha muli ang hustisya para sa pamilya. Victor, kung gusto mong tumulong, kung gayon huwag nang mag-atubili pa. Sama-sama, kaya nating baguhin ang buong mundong ito. Kabanata 107, Desisyong paghaharap. Habang naghahanda si Bella kasama ang kanyang grupo para sa huling hakbang sa laban-laban sa pamilya Ortega at ang mga puwersa ng negosyante, alam niya na ito ang magiging sandali ng pagpapasya sa kanyang buhay. Ang laban na ito ay hindi lamang isang pakikipaglaban para sa kapangyarihan, kundi ang pakikipaglaban rin para sa hustisya at isang kinabukasan na pinaniniwalaan niya. Napakaraming taong kinailangang magsakripisyo dahil sa mga kurakot at may kapangyarihan, at hindi maaaring huminto si Bella. Iginuhit niya ang huling plano, at sa pagkakataong ito, atatik siya ng direkta sa mga taong may kontrol. Hindi lamang tayo maaaring tumayo at umasa na magbabago ang lahat, sabi ni Bella sa kanyang pagpupulong kasama ang kanyang grupo. Bawat hakbang natin ay magpapasya kung magagawa nating pabagsakin ang pamilya Ortega at ang mga puwersang ito o hindi. Sa kanyang kamay ay ang mga dokumento na nagpapatunay sa mga malabong aktibidad pinansyal ng pamilya Ortega at ang mga lihim na relasyon sa mga internasyonal na organisasyon ng krimen. Alam niyang ang isang desisyong pag-atake sa mga organisasyong pinansyal at politikal na kanilang kinokontrol ang magiging huling punto ng pagbabago. Kabanata 108, Apoy na sumusunog sa likod. Habang ang operasyon ng pag-atake sa mga internasyonal na organisasyon ng pananalapi ng pamilya Ortega ay matindi ang nagaganap, nagsimulang maramdaman ni Bella ang isang pagtugon mula sa mga taong nasa likod. Ang mga direktang pag-atake sa pananalapi ay hindi lamang nagdulot ng kahirapan sa pamilya Ortega, kundi nagdulot rin ng isang krisis sa politika sa bansa. Isang hindi inaasahang tawag mula kay Rafael ang nagdulot kay Bella ng pag-aalala. Bella, tatanggap ko lang ng impormasyon mula sa isang source sa gobyerno. Tila sinusubukan ng ilang opisyal na pigilan ang ating plano. Lumilikha sila ng isang estratehiya na laban sa atin, at maaaring kailangan nating harapin ang isang malaking krisis. Naramdaman ni Bella na parang nakakulong siya sa isang larong chess na may mapanganib na mga hakbang. Ang mga puwersa ay hindi lamang naghahanap ng paraan upang pigilan siya kundi sinusubukan rin nilang suruan siya sa harap ng publiko. Hindi tayo hihinto, Rafael, sabi ni Bella sa matigas na boses. Huli na ang lahat, at hindi nila kayang baliktarin ang ginawa natin. Kabanata 109, Pagharap sa pakana. Sa gitna nito, nagsimulang mapagtanto ni Bella na ang laban ay hindi lamang tungkol sa pamilya Ortega kundi ang pakikipaglaban rin sa pagitan ng mga puwersa sa loob ng gobyerno at mga organisasyon ng pananalapi. Nagsimulang lumitaw ang mga madidilim na pakana, at kinailangan niyang harapin ang mahihirap na pagpipilian. Isang araw, habang nakaupo kasama sina Eva at Rafael upang suriin muli ang sitwasyon, biglang nagtanong si Bella, maaari ba nating pagkatiwalaan ang gobyerno? Nilalaro ba tayo mismo ng mga taong iniisip nating kaalyado? Tiningnan ni Eva si Bella, nag-aalala. Hindi lahat ay panig sa atin. Pero kung hindi tayo kikilos, mawawala sa atin ang lahat. Tumingin si Bella sa malayo. Nararamdaman na kahit gaano siya determinado, hindi madali ang laban na ito. Kailangan kalkulahin ng mabuti ang bawat hakbang,
at maging ang mga malapit sa kanya ay kung minsan ay hindi siya kayang protektahan mula sa pagtataksil. Kabanata 110, taksil sa loob. Isa sa mga hindi inaasahang pag-atake na hinarap ni Bella ay ang pagtataksil sa mismong kanyang grupo. Si Victor, ang kanyang kapatid na palaging umaasa si Bella na babalik sa kanya, ay tuluyang panig sa pamilya Santos. Hindi lamang niya tinaksilan si Bella kundi nagbigay rin ng impormasyon sa pamilya Ortega upang pigilan ang kanyang plano. Bella, hindi ako maaaring panigan ka pa, sabi ni Victor sa isang tense na pagpupulong. Ang lahat ng ginagawa mo ay itinutulak lamang ang buong pamilya natin sa walang kabuluhang laban. Hindi maaaring tumayo lang ang pamilya Santos kapag ginagawa mo iyon. Naramdaman ni Bella na sinaksak siya sa puso sa mga salita ni Victor. Ang taong pinagkatiwalaan at minahal niya noon, ngayon ay taksil na. Ngunit alam ni Bella na hindi siya maaaring umatras. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, kahit na kinailangan harapin ang mga pinakamamahal niya. Victor, hindi ako susuko. Ito ang laban hindi lamang para sa aking pamilya, kundi para sa mga halagang pinaniniwalaan ko, sagot ni Bella, malamig ang kanyang mga mata. Kabanata 111, huling paglalakbay. Habang unti-unting nagiging mas tense ang lahat, nagpasya si Bella na isakatuparan ang isang mahalagang paglalakbay. Makikipagkita siya kay Maximilian Grant, na tumulong sa kanya sa mga mahihirap na yugto at siyang nakakaunawa ng mabuti sa mga pakanang pinansyal na ginawa ng pamilya Ortega. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang para palakasin ang relasyon sa mga internasyonal na kasosyo kundi para kumuha rin ng mahahalagang impormasyon na kailangan ni Bella upang sirain ang mga huling puwersang may kapangyarihan. Bella, ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pakikipagkita sa mga tao sa mundo ng pananalapi, kundi tungkol rin sa muling pagtatayo ng tiwala sa internasyonal na komunidad, sabi ni Maximilian habang magkasama silang nakaupo sa isang coffee shop sa London. Ang ginagawa mo ay binabago ang buong sistema, at kailangan mong maghanda para sa mga susunod na paghihirap. Naramdaman ni Bella ang tensyon sa hangin. Alam niya na ang lahat ay hindi lamang isang pag-atake laban sa pamilya Ortega. Ito ay isang pandaigdigang laban, at ang bawat desisyon ay makakaapekto sa kinabukasan ng buong mundo. Kabanata 112, desisyong-desisyon. Pagkatapos ng paglalakbay at ang mga mahahalagang pagpupulong, bumalik si Bella na may mas malakas na determinasyon kaysa dati. Umabot na sa huling yugto ang laban. Ang lahat ng lihim tungkol sa pamilya Ortega, ang mga organisasyong pinansyal, at ang mga ilalim na pakana ay nabunyag na. Ngayon, mayroon na lamang isang hakbang upang kumpletuhin ang plano. Hindi na tayo maaaring mag-atubili pa. Ito ang desisyong sandali, sabi ni Bella, na tinitingnan ang kanyang grupo. Sa sandaling pumasok tayo sa laban na ito, wala nang babalikan. Kasama sina Eva, Rafael, at ang mga internasyonal na kaalyado, naghanda si Bella para sa huling paghaharap. Ang mga ebidensya at estratehiya ay naihanda ng mabuti, at ang pag-atake ay hindi lamang laban sa pamilya Ortega kundi laban rin sa buong sistema ng kapangyarihan na kanilang itinayo. Kabanata 113, pagharap. Sa huling paghaharap. Ang kwento ay tila umaabot na sa mataas na punto nang maghanda sina Bella at ang kanyang grupo para sa isang huling laban. Ang mga lihim na itinago ng pamilya Ortega sa loob ng maraming taon ay nabunyag na. Ang pananalapi, politika, at ang mga ilalim na relasyon sa pagitan nila at ang mga internasyonal na organisasyon ng krimen ay hindi na lihim. Tiningnan ni Bella sina Eva at Rafael sa huling pagpupulong bago magsimulang kumilos. Hindi tayo maaaring umatras. Upang protektahan ang itinayo natin, kailangan nating tamaan ang mismong sistema na itinayo ng pamilya Ortega. Masyado na tayong lumayo. Kung hindi tayo magtatagumpay, ang lahat ng ginawa natin ay mawawala, sabi ni Rafael, madaling mapansin ang tensyon sa kanyang boses. Walang nakakatakot pa kaysa sa pagharap sa mga kaaway na pinagkatiwalaan natin noon. Ngunit kailangan tayong tumayo. Ngayon,
Hindi lamang tayo makikipaglaban para sa ating pamilya, kundi para sa buong lipunan, pagpasya ni Bella. Kabanata 114, dilim na gabi bago ang laban lumipat ang buong grupo ni Bella sa sentro ng kapangyarihan ng pamilya Ortega, kung saan ang mga transaksyong pinansyal, politika, at mga lihim na mithiin ay ginagawa sa loob ng maraming taon. Ang mga dokumento at ebidensya na kanilang nakolekta ay magiging baraha sa laban na ito. Ngunit sa sandaling bago sila kumilos, nakatanggap si Bella ng isang hindi inaasahang tawag mula kay Victor, ang kanyang kapatid na nagtaksil sa kanya. Bella, hindi ako maaaring tumayo sa labas ng laban na ito. Nakita ko na ang sapat. Pero kailangan kong mangako ka na pagkatapos ng lahat, maaari nating magsimula muli. Tumahimik si Bella sa isang saglit. Gusto niyang maniwala na maaaring bumalik si Victor. Ngunit ang pananampalataya sa kanyang puso ay nagsimula ng kumupas. Kung gusto mong talagang tumulong, Victor, huwag nang umurong pa. Tumayo ka sa panig ng katarungan. Kabanata 115, huling atake. Nagsimula ang atake sa mga kumpanya sa pananalapi at mga organisasyon sa ilalim ng lupa na may koneksyon sa pamilya Ortega. Si Bella kasama ang kanyang koponan ay naghanda ng sapat na ebidensya upang pabagsakin ang mga imperyo na itinayo ng pamilya Ortega. Hindi lamang tayo titigil sa pagsira ng mga ari-arian at ang mga malabong transaksyon, kundi kailangan rin nating tamaan ang tiwala at suporta mula sa mga internasyonal na organisasyon na kanilang nasakop. Sa gitna ng lahat ng nangyayari, napansin ni Bella na, kahit na maaaring magtagumpay ang laban sa pananalapi, ngunit ang laban sa loob mismo niya ay hindi pa natatapos. Ang pagsasakripisyo, ang mga pagkalugi na kanyang napagdaanan ay umiiral pa rin sa kanyang puso. Kabanata 116, ang paghihiganti mula sa pamilya Ortega. Bagaman nagtagumpay ang plano ni Bella, hindi sumuko ang pamilya Ortega at ang ibang mga puwersa ng 32.3s edit more sa lungguhit ver TikTok dik edit more sa lungguhit ver tizin livs gian don truakdo. Chuang tahay TikTok ku chuyen. Bagaman nagtagumpay ang plano ni Bella, hindi sumuko ang pamilya Ortega at ang ibang mga puwersa ng negosyante. Agad silang tumugon, na ginagamit ang lahat ng paraan na maaari upang harapin sina Bella at ang kanyang grupo ang ganap na pagkasira. Nagsimula ng mag-alala si Bella sa mga pag-atake sa mga account ng pananalapi at maging sa mga relasyon sa internasyonal niya. Isang araw, habang pinag-aaralan ni Bella kasama ang kanyang grupo ang mga susunod na hakbang, si Carlos de la Cruz, ang pinuno ng pamilya Ortega, ay biglang lumitaw sa isa sa mga pagpupulong. Bella, masyado ka ng ganid. Akala mo ba makukuha mo ng madali ang kapangyarihang ito? Ang buong mundong ito ay nasa kamay namin. Maaaring nasa kamay ninyo ang mundong ito, Carlos. Ngunit hindi ko kayo hahayaang patuloy na manipulahin ito. Dumating na ang panahon para magbago, sabi ni Bella, malamig ang kanyang mga mata at puno ng determinasyon. Kabanata 117, paglalakbay patungo sa tugatog. Ang laban ay lalong naging mas malupit nang simulan ni Bella at ng kanyang grupo na atakihin ang mga kahinaan ng pamilya Ortega. Nagsimulang baguhin ng mga internasyonal na organisasyon ang kanilang pananaw, at nagsimula na ring lumayo ang mga malalaking mamumuhunan mula sa ibang mga bansa sa pamilya Ortega, na napagtanto na hindi sila maaaring panigan ang mga taong nagmanipula sa buong sistema. Sa buong laban na ito, kinailangan ni Bella na gumawa ng mahihirap na desisyon, ngunit natanto niya na hindi lamang siya nakikipaglaban para sa kapangyarihan kundi upang magbigay rin ng katarungan para sa mga taong inaapi. Kabanata 118, huling wakas. Umakyat ang kwento sa katapusan ng, sa suporta ng mga internasyonal na kasosyo, opisyal na pinatalsik ni Bella ang pamilya Ortega at dinala sila sa liwanag. Sinimulan ng isara ng mga internasyonal na organisasyon ng pananalapi ang mga malabong account, at sinimulan ng kumilos ang mga pamahalaan ng mga bansa upang baguhin ang ekonomiya. Nagtagumpay si Bella sa paglalabas ng isang sistema na mas patas para sa lahat ng tao. Sa sandaling iyon, binalikan ni Bella ang kanyang paglalakbay.
Mula sa isang babaeng gustong maghiganti, naging isang simbolo siya ng pandaigdigang pagbabago. Malalaman ng buong mundo na walang sino man ang maaaring manipulahin tayo magpakailanman, sabi ni Bella, na hawak ang kamay ni Eva, Rafael, at Leandro. Nakipaglaban tayo hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat ng napabayan. At sa gayon, nagtagumpay si Bella sa laban hindi lamang laban sa pamilya Ortega kundi laban rin sa isang pandaigdigang sistema ng kapangyarihan na umiiral sa loob ng maraming dekada. Kabanata 119, isang bagong kinabukasan sa pagkatalo ng pamilya Ortega at ang mga organisasyon ng kapangyarihan, nakatulong si Bella na bumuo ng isang lipunan na mas makatarungan, kung saan ang lahat ay may pantay na pagkakataon. Nagsimula siyang lumahok sa mga aktibidad ng reforma, kasama ang kanyang mga internasyonal na kasosyo, upang siguraduhin na ang pagbabago ay hindi lamang hihinto sa laban na ito kundi magpapatuloy magpakailanman. Nagtatapos ang kwento sa larawan ni Bella na nakatayo sa tuktok ng pagbabago, na tumitingin sa hinaharap at nakakakita ng isang mundong puno ng pag-asa. Kabanata 120, masalimuot na pagtatapos bagaman nagtagumpay si Bella sa laban sa pamilya Ortega, ngunit nauunawaan niyang hindi madaling baguhin ang mundong ito pagkatapos lamang ng isang pakikipaglaban. Ang mga unang hakbang sa pagbabago ng sistema ng pananalapi at politika ay nagawa na, ngunit marami pang problemang kailangang lutasin. Ang mga labi ng korupsyon at lihim na kapangyarihan ay nagtatago pa rin sa maraming aspeto sa lipunan. Isang umaga, habang sinusuri ni Bella kasama ang kanyang grupo ang mga ulat tungkol sa pag-unlad ng reforma, nagsalita si Eva, Bella, marami na tayong nagawa, ngunit ang mga puwersa ay gumagalaw pa rin ng palihim. Naghahanap sila ng paraan upang samantalahin ang pagbabagong ito upang lumikha ng mga butas. Hindi natin maaaring hayaan na maulit ang kasaysayan. Dapat protektahan ang ating itinayo, sagot ni Bella, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Kailangan nating magpatuloy na maghukay ng mas malalim, hindi lamang huminto sa pagpapatalsik sa mga taong may kapangyarihan kundi dapat ring bumuo ng isang matatag na sistema. Kabanata 121, pagharap sa mahirap na desisyon na tanto ni Bella na, bagamat na ipatalsik na niya ang pamilya Ortega, hindi magiging madali ang pagpapanatili ng pagbabago sa lipunan. Nagsimula siyang makaramdam ng mas malinaw tungkol sa mga paghihirap sa pagsasakatuparan ng mga reformang pangmatagalan. Sa isang pagpupulong kasama ang mga politikong internasyonal, hinarap ni Bella ang isang mahirap na pagpipilian. Nagsimulang maglabas ng mga bagong kahilingan ang mga bansa, na humihiling ng isang mas malumanay na diskarte sa reforma. Bella, alam naming mayroon kang magagandang ideya, ngunit hindi natin maaaring baguhin ang lahat sa isang iglap lamang, sabi ng isang internasyonal na lider. Kinailangan harapin ni Bella ang pagtutol mula sa mga dating sumusuporta sa kanya. Alam niya na kung hindi siya magiging maingat, mawawala sa kanya ang kanilang suporta at ang lahat ng kanyang ginawa ay mawawalan ng kabuluhan. Hindi natin maaaring gawing mas madali ang lahat para lamang sa kapakanan ng ilan, sabi ni Bella, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Kung walang tunay na pagbabago, ang lahat ng ginagawa natin ay walang kabuluhan. Kabanata 122, bagong kaaway at nakakapanghinayang na katotohanan bagaman nakakuha na ng malalaking hakbang, ngunit patuloy pa rin na napagtanto ni Bella na hindi niya maaaring pahintulutan ang kasakiman ng mga taong may kapangyarihan na huminto. Natuklasan ng isang bagong pagsisiyasat na ang ilang organisasyon ng pananalapi ay patuloy pa ring naghahanap ng paraan upang samantalahin ang mga butas sa sistema ng reforma. Ang mga taong ito ay hindi na ang mga lumang pamilya ng negosyante, kundi mga bagong organisasyon, na sinasamantala ang mga pagbabago upang kumita ng hindi tama. Isang araw, habang nakikipag-ugnayan sina Bella kina Rafael at Leandro, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa isang bagong organisasyon, na may malapit na relasyon sa mga dating miyembro ng pamilya Ortega. Bella, ito ay isang bagong banta na kailangan nating harapin, sabi ni Rafael.
Bagaman nabigo na ang Ortega, ngunit patuloy pa rin na minamanipula ang pandaigdigang sistema ng pananalapi. Naramdaman ni Bella na walang magawa. Kahit na nagbago na tayo, ngunit tila walang katapusan para sa mga taong nagmamanipula ng kapangyarihan na ito. Kabanata 123, Bagong pagsisiyasat sa mga banta mula sa mga lihim na organisasyon ng pananalapi na nagpapatuloy pa rin sa paghahasik ng lagim, nagpasya si Bella na magsimula ng isang bagong pagsisiyasat, na determinado na hanapin ang mga taong nasa likod ng mga organisasyon na ito. Sinimulan niyang makipagtulungan sa mga internasyonal na kasosyo upang kumuha ng karagdagang impormasyon, habang pinalalakas rin ang mga sistemang legal upang pigilan ang mga ilegal na gawain. Hindi natin maaaring hayaang umiral ang mga organisasyong ito. Kailangan silang ilantad at alisin, sabi ni Bella habang naglalabas ng plano ng bagong pagsisiyasat. Kasama sina Ava, Rafael, at Leandro, isinagawa ni Bella ang malalimang pagsisiyasat sa mga organisasyong ito, na muling nililinaw ang mga lihim na aktibidad na kanilang ginawa upang takasan ang pangangasiwa ng mga ahensya ng gobyerno. Kabanata 124, Nakakapanghinayang na katotohanan. Dinala ng pagsisiyasat si Bella sa isang masakit na katotohanan. Ang bagong organisasyong ito ay may malapit na relasyon sa mga ahensya ng gobyerno at mga internasyonal na organisasyon. Ang mga taong nangunguna ay hindi lamang mga negosyante, kundi mga taong maimpluwensya rin sa politika at mga malalaking organisasyon ng pananalapi. Nagsimulang maramdaman ni Bella muli na nakakulong siya sa isang sistemang sinubukan niyang baguhin. Marami na tayong nabago, ngunit kung hindi natin kayang baguhin ang buong sistema, may kahulugan ba ang lahat ng pagsisikap na ito? Tanong ni Bella sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa tulong ng mga internasyonal na kasosyo, nagpasya si Bella na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Alam niya na ang tunay na pagbabago ay hindi maaaring makuha sa isang iglap lamang, ngunit hindi siya maaaring sumuko. Ito ay isang mahabang laban, at hindi titigil si Bella hanggat hindi napaparusahan ang lahat ng mga manloloko. Kabanata 125, Ang huling paghaharap. Ang kwento ay humahantong sa huling paghaharap, kung saan kinailangan lumaban ni Bella kasama ang kanyang grupo upang protektahan ang mga nakamit nila. Nagsimulang bumukas ang mga lihim na relasyon, at ang mga luma at bagong puwersa ay nagpasya na talunin si Bella. Ngunit handa siyang harapin ang lahat, na determinado na huwag hayaan ang anumang puwersa na bumalik upang manipulahin ang lipunan na ito. Ang laban na ito ay hindi lamang laban ni Bella kundi para rin sa lahat ng mga taong naniniwala sa pagbabago. Alam ni Bella na ito ang huling paghaharap, at kailangan niyang manalo. Kabanata 126, Walang tigil na mga madidilim na gabi habang palapit ang desisyong araw, lalong naramdaman ni Bella ang mabigat na pressure. Bagaman nasira niya ang lumang sistema at naibunyag ang maraming lihim, ngunit hindi sumuko ang mga taong may kapangyarihan. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan, ito ay tungkol rin sa kaligtasan ng mismong mga halaga na ipinaglaban ni Bella upang protektahan. Isang gabi, habang sinusuri ni Bella ang mga ulat, pumasok si Rafael. Tila may masama siyang balita. Bella, may bagong impormasyon. Sinubukan ng ilang opisyal sa gobyerno na pigilan ang mga reforma na ating isinagawa. Ayaw nilang magbago. Kaya pala tama ako, bamantong hininga si Bella, pakiramdam na naglakbay siya sa mahabang daan ngunit hindi pa rin kayang lumabas sa dilim. Hindi sisuko ang mga taong ito, pero hindi ako titigil. Tatalunin ko sila muli. Kabanata 127, Pagharap sa laban legal. Naging mas komplikado ang sitwasyon nang magsimulang mabuo ang isang laban legal. Inilunsad ng pamilya Ortega at ang mga lihim na puwersa ang pinakamahusay na mga abogado, na sinusubukan na pabulaanan ang lahat ng mga ebidensya na nakolekta ni Bella at ng kanyang grupo. Ang mga tensyonadong pagtatalo sa korte ang lalong nagpatindi sa laban. Hindi lamang ito isang normal na laban legal, Bella, sabi ni Leandro sa isang pagpupulong. Sinusubukan nilang baliktarin ang lahat ng ginawa natin, na ginagawang kabiguan ang bawat tagumpay.
Tiningnan ni Bella ang kanyang grupo, hindi pinapayagan ang pag-aalala na madaig. Masyado na tayong lumayo para huminto. Kung kailangan, ipagpapatuloy nating lumaban hanggang sa huli, kahit kinakailangang isakripisyo ang lahat. Nagsimulang maging tense ang laban legal nang humiling ang korte ng karagdagang ebidensya tungkol sa koneksyon ng pamilya Ortega sa mga internasyonal na organisasyon ng krimen. Si Bella kasama ang kanyang grupo ay naghanda para sa isang malakas na estratehiya ng pag-atake, na nagdadala ng transparency sa mga pakanang isinagawa ng pamilya Ortega. Kabanata 128, mga organisasyong nagtatago sa dilim habang nagaganap ang laban legal, nakatanggap si Bella ng isang hindi inaasahang balita mula kay Maximilian Grant, ang taong nagbigay ng mahahalagang impormasyon dati. Bella, mayroon akong impormasyon mula sa mga malalaking organisasyon ng pananalapi. Mayroong ilang mga grupo ng krimen na nagtatago pa rin at patuloy na nagpapatakbo ng mga ilegal na aktibidad pinansyal. Hindi pa sapat ang ating ginagawa. Kumakapit sila sa mga butas ng sistema. Hindi maaaring umupo ng tahimik si Bella. Alam niya na ang laban na ito ay hindi lamang titigil sa pamilya Ortega o Santos, kundi may kaugnayan rin sa malalaking organisasyon ng krimen na kumokontrol sa mga nakatagong daloy ng pera. Kung gayon kailangan nating harapin sila. Sa pagkakataong ito, hindi lamang tayo titigil sa pamilya Ortega, lilinawin natin ang buong network ng lihim na kapangyarihan na ito. Agad niyang pinangunahan ang kanyang grupo, na humihiling na mangolekta ng karagdagang ebidensya tungkol sa mga lihim na organisasyon at mga transaksyong pinansyal. Ang laban na ito ay hindi lamang upang talunin ang pamilya Ortega, kundi upang pigilan rin ang mga puwersa ng krimen na patuloy na mang-abuso. Kabanata 129, malakas na pagtugon habang patuloy pa rin na gumagawa ang mga kriminal na organisasyon, nagpasya si Bella na magsagawa ng isang malakas na pagtugon. Nagplano siyang maglunsad ng isang malawakang operasyon na hindi lamang naglalayon sa mga lihim na organisasyon ng pananalapi kundi pati na rin sa mga opisyal na kurakot na tahimik na sumusuporta sa mga ilegal na aktibidad na ito. Hindi lamang natin kailangang manalo sa korte, kundi dapat manalo rin tayo sa lahat ng harapan, sabi ni Bella habang nagpaplano. Sa sandaling simulan natin na ilantad ang mga taong ito, walang makakapigil sa atin. Sinimulan ng kanyang grupo ang trabaho, na kumukolekta ng mga ebidensya, kumukonekta sa mga internasyonal na organisasyon laban sa korupsyon at nagpatuloy na magsagawa ng mga pag-atake sa mga lihim na relasyon. Alam ni Bella na hindi madaling sisuko ang mga puwersang ito, ngunit hindi siya maaaring huminto. Kabanata 130, huling hamon habang umuusad ang lahat, naramdaman ni Bella na hindi na siya maaaring umatras pa. Ang mga kriminal na organisasyon at ang mga kurakot na tao ay nagsisimula ng magbigay ng malakas na pagtugon. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera at kapangyarihan, kundi tungkol na rin sa kaligtasan ng mismong mga halaga na ipinaglaban niyang protektahan. Isang hapon, habang nakatayo si Bella sa harap ng isang malaking madla sa isang internasyonal na pagpupulong, sinabi niya, sinimulan na natin ang isang revolusyon hindi lamang upang patalsikin ang isang pamilya ng negosyante, kundi upang alisin ang manipulasyon at korupsyon na sumisira sa lipunan na ito. Tumayo kayo sa panig natin, para sa kinabukasan nating lahat. Pinayungan ng mga salita ni Bella ang madla. Ito ay isang panawagan hindi lamang para sa hustisya, kundi para sa isang lipunan na wala ng manipulasyon at pang-aapi. Kabanata 131, pagtatapos na nagbubukas ng pintuan para sa kinabukasan sa malakas na pagtugon mula kay Bella kasama ang kanyang grupo, opisyal na nabigo ang pamilya Ortega at ang mga organisasyon ng negosyante. Sinimulan ng litisin ng mga ahensya sa legalidad sa internasyonal ang mga kaso, at natalo na ang mga iligal na organisasyon ng pananalapi. Ang mga mahahalagang desisyon ay ginawa, at nagsimulang magbago ang lipunan sa positibong direksyon. Nakatayo si Bella sa mahahalagang kaganapan ng kanyang buhay. Nagtagumpay siya sa paglilinaw sa mga lihim na pakana, nakatulong sa mga taong inaapi at lumikha ng isang lipunang mas makatarungan.
Pero alam niya na ang laban na ito ay hindi tunay na nagtatapos. Ang pagbabago ay isang mahabang proseso at walang katapusan. Ito ay simula pa lamang, sabi ni Bella, nakatingin ang kanyang mga mata sa unahan, kung saan nagbubukas ang isang maliwanag na kinabukasan. Nanalo tayo, ngunit kailangan nating magpatuloy, na bumubuo ng isang mundo na makatarungan para sa lahat.